Hori. Ano hori? Because si Camellia is horizontal project. Hori. Help, help! Hori! Gamay pa. Kulang pa gamay energy. Help, help! Hori! Perfect. Sige lang, Toto. Mga ako na kita. Quick lang na siya actually, guys. Quick lang siya na discussion about keys to wealth managing assets through real estate. So, kani siya team is applicable sa inyo and of course, pwede ko siya ma-share sa inyo clients, no? So, take note na mag-quiz, mag-oral ko later. Ang take katubag, wala is na. Nawala na. Busy kayo si Pamanong Suga. Sige, first. So, managing assets no, meaning usaw na ito pagpadaghan, pagpalampo, pagpadako ang atuang investment sa real estate. Since naman tatanan niya, I assume na namin background tanan sa real estate, usang pagpamaligya o usang pag-acquire. Tama? Kasi first time sa real estate. Kasi ma'am. Si sir? Si sir? Pag first time ka sa real estate, kaya nice din kayo siya na topic because maka-help siya sa may gusto din ka mupundar bisag doon sa real estate property. Okay, let's start. So advantages of investing in real estate. First, steady cash flow. So rental properties provide regular monthly income. No? Tinood dili. Kinsay na ay balay niya. Wala din mga balay. So kita na ay balay. Pwede ko tamudugang mo balay. Pwede ta mo invest ko para tahan. Si Camellia, mas daghan siya og renters compared sa end users. Kay makita ko nila ang advantage. Makita nila ba nga daghang pangita og rental unit sa Camellia sa subdivision because si Tago sa karon is limited pa lang ang iyang hotels. No? Isa ba ang hotels pa niya si Big 8 coming si Madayaw. Isa pa? Royal House. Molave. Eagles View. Christine. Tanang bago karon. Pero kapamilya mo ni Airbnb? Yes. Di ba? Si Airbnb is kompleto. Nakay gamit sa sala na, ang mga dalawang sa niyan mga personal, nakay mga lutuan, pwede ka makapalit kung ganang konsumo nilang nilo, kung pila yung mga days na mag-stay ka sa isang lugar, di ba? So mas practical si Airbnb sa karon, mas trendy kung si Airbnb. That's why daghan ang choose na mag-invest. Bisag gamay kaayo na unit, bisag barato kaayo na unit, tungod ilahan na parentahan. Kay passive income naman siya, additional na rin na income. If employed ka, nalakay patulong ka lang balay, na kay iparenta nila nga tag 1.5 per day or 1K per day. So nagadawag ka na additional na income. Side hustle. No? Next, appreciation over time. Properties often increase in value, allowing investors to sell for profit later. Diri mo pasok si pre-selling versus RFO, ready for occupancy. Matingnan mo ano mahal sa ready for occupancy. Why? Magamit na tayo. Kaya nag-accumulate na ang iyang value. So, itong mga kayas nyo na ningon, ay sunod na lang po, di pa ninyo ma-appreciate ka rin kayo utak pa lang. Tapos pag-abot after 3 years, after 5 years, mangutana sa monthly, from 5K na himo ng 10K. So, ang katong term, or katong time is opportunity loss na ito ni client. Sayang, buwingon na lang, naipan-invest ko ato panahon na. Diba? Kahit nag-appreciate na ang value sa property. Amo ang Cassandra series, kanang 2 bedrooms na townhouse, gilaunch na siya 2018. Ang value lang niya is 1,060,000 pesos. But karon si area ng townhouse is 2.5 na siya. O dako na din kayo siya o increase sa iyang value. So kung ako, may kuha ko itong 2018, nakita na ko sa side
Kaya ka medyo ko. Nakabawi medyo ko sa kuwag i-purchase, di ba ba? Kaya nag-appreciate na ang value sa ako ang property. So, perks po na siya sa real estate investing. Next, leverage. You can buy properties with borrowed money and grow your investment with a smaller initial capital. So, dili ang pasok si bangko. Like ni UBP. No? Ako ipaloan ka, bank, ang ikuha na ito nga halay. Mubayad mo ng down payment, good thing. Si Camelia Caron is, barato kayo niya ang down payment term. Down payment, all-in down payment. Sa RFO, nag-offer ta 2%. Sa advanced constructed na units, nag-offer ta 5% na nga down payment. Instead na 10%. Oh. Imagine, makakuha na ka townhouse, 64,000 lang ang down payment. Oh, balik na sa Camelia, house and lot with amenities, with garden gates, perimeter fences, tanan perks sa Camelia. So, barato kayo siya. Isa po na siya sa inyong makuha. Last is control. So, you can directly manage and improve your property to increase its value. Renovation, repairs, enhancement, diriya po siya mo pasok. For example, si Camelia, ang iyahang kuha sa property na pag-turnover sa house na ni Camelia is naka-tiles ng first floor nga ceramic, naka-wedding tiles ang second floor. Tapos, kompleto ng accessories sa toilet and bath, then naka-partition na po siya, naka-ceiling na. So, livable na yung pag-init. Kaya siya, by then, pwede na-repair yung kalitahan. Pero, kung gusto ka, mas makapresyo ka o dako, pwede nyo buta ang aircon. Pwede nyo buta ang salaset. Buta ang kaha sa gamay. Buta ang ref. Ang standard na rent ni Camelia is 10K. If kompleto ang gamit sa balay, you can go as 30K, 40K, 25K, depende sa inyo. Pero na yung sukol, grabe, yung 60K yun. Ngayon tawi. But yes, naging siya yung sukol. Mga foreigners. Mostly yun, mga foreigners, o ka ng mga namin yung o ka ng foreigner, kasi muli sila niya, tapos gamay nilang balik sa Pilipinas, so mga renta sila dira sa sulod sa Camelia. Musukol sila, 60K, imagine 60K niya, long term, di pa rentahan, tag 6 months, tag 8 months, di ba? Imagine ikaw nga landlord, magrenta sa imong ginana, mas nindot mo siya pag long term mo imong parentahan kaysa na short term. Do okay ko na ginadlawan kay paspas ang iyang return sa imong kwarta. Pero nindot siya pag long term. So, kaya siya makontrol yun mo ang imong property. Makapresyo ka kung mas nindot o mas kompleto ang imong property. Okay? Next please. How to start growing your wealth in real estate. Ayan. So first, of course, mag-start dito ka sa gamay. Start small. Buy your first property. Wala may mo sa iyo ay kanina tayo yung 5 bedroom units ang kuha sa Camelia kay itodo mo na sa jackpot round. No? Kung may budget, why not? Pero kung gusto lang yung galit, for example, ganyan itong mga young professionals, mga millennials, mga Gen Z, kaya naman sila, pro na sila ka ng flex, bitaw, sir, ka ng sa ngalan lang ka ng ako ika-flex, no? Kakita mo na mag-flex ng mga gadgets, mga lahat nila. Ganahan na sila karoon mag-flex o ka ng mga ani, na property, na isakyanan, no na ang target, no? Si mga millennials, mga young professionals. Look for affordable house at block or condo units in growing areas. Ideal for beginners. Matawin din ang reselling. If wala ka nagdali or gusto lang ka na kay ginabutangan, ginalabayan o ginasave sa inyong kwarta, pwede ka mag-choose of reselling. Good thing, si Camelia, natay 15K per month. Si Piera, kailan mo ni Piera, ito ang latuli, mag-start siya of 8,000 lang. 8,000 pesos
per month na nakailote sa Camellia. Oh. Kung gusto ka o house and lot, Camellia. Kung gusto ka lote lang, ikaw ang tungkol sa imong gustong balay, imong mansion, pwede ka mag-start of 8,000. 88 square meters na. Sa imong 88 square meters na nakay, sa imong 8,000 na nakay 88 square meters. Then kung gusto ka condo na, kay Celesta, dito sa Tacum, the first condo in Davao del Norte, starts at 14K per month. O later, may ilahilan ninyo na sila. Okay, discuss na sila sa ating marketing officers. So, by this, pwede na siya kayo ka. Kasi may nilote lang sa ito ang mga young, we call them young professionals. Next, rent it out. Oh, ano nag-bima yung kanina? Parantahan. Familiar mo ng BRRRR method? Yes. Oh, grabe ka naman ang siya na method sa real estate. Ito, familiar mo? So, BRRRR starts B for buy. Mag-buy ka of property, ulit ang property mo. Bili ka, pre-selling, or mas ideal na yun siya for ready for occupancy ng BRRRR na method. Next are rehab or renovate. Ang katong yung ipalit na balay, mo i-renovate para syempre makapresyo ka. Then next is iparenta. So BRR. Buy a property, i-renovate mo ang property mo. Kailangan namin mo na siguro extension na kanong isa likod or kanong isa atubangan or ipa-close mo ang likod, ipa-extend mo. Then iparenta. Iparenta mo sa marketplace. Grabe ang digital karon. Daghan kaayo. Parenta mo i-post na nimo, makita ka imong agents, mga kauban mo, hatag ka 500 per renter na referral. Daghan di magapasana. Dira sa kami natago, per fully booked ang mga rentals. Daghan ang nag-walk-in nga makita rentals. Then after ipa-rent, repeat na pud ka na naman kay natigong, kung usa kayo imong bayad mo monthly, for example, nikuha ka og 2.5 na house and lot, ipanentahan mo 2.5 per day. Kaya siya, applicable siya karon na nila-date na, karon na panahon, dili siya, for sure, pila ka 2 weeks from now, dili na lang kita 2.5. So, ano rin, 1K lang na ang per day as a tago, but karon siya may nag-increase ko siya ang daily rate. For 20 days lang ay dili man ta maka-illusion na sa kabulan, every day ka na ay booking. So, conservative na siya na 20 days. So, that is 50,000 for 20 days. Yung, for example, ang imuhang 17,000 yung nakuha ang monthly amortization sa katong imuhang aerial na kuha. Aerial inner unit na townhouse. Naami unit dira sa sulod sa subdivision na cluster of 4 o cluster of 6 OFW, nikuha siya upat ka buok balay. Cluster, isa ka cluster, anong kabalay, almost man, tiktikip, apartment type. Ang upat, ato ikuha niya. So, katong upat, for rental, puno permi. Pero si ma'am, nasa lengasod. Iko lang siya magtawag sa iyang caretaker na, i-check dito kasi si Unit 1, kung nabayad ba. Si Unit 2, kung sa iyong concern sa iyong balay. Unit 3, Unit 4. Nara si Ma'am dito, pero ang iyang investment company is naga-earn. Yes, naga-earn siya. So, net rental income is 33,000. Less na mo gamay ng mga sabon na mong magamit during move out sa iyong client, may pandayon, kailangan o kang cabinet. Pero ang idea is, makugit siya o income sa rental business. So muna akong ginahype sa ito ang mga market sa Camellia. No? Kaya sometimes kung end user, meaning ilahan mismo po yan. Pero kung investor ang kaatubang, i-hype na ito kung saan ilahang makuha, kung saan mag-gain. When investing in Camellia, kung saan kung saan ilahang madaw-daw sa atuwa. So, kanya akong ginahype. Sir, parentahin yun. Kaya daghan yun na pangita sa Camellia na rental
Kasi kaya lang flip. Baligya. Flip na katong nasyukan ka. Baligya. Na-flip. Na-flip kayo, wala halin. Flip properties. Meaning, itumba-tumba nila yung dili mo balay. Ang imuhang ipang invest. Buy properties, renovate, then ibaligyan mo mas mahal. Buy and sell. Uso man siya sa sakyanan, pero sa mga balay, uso po di siya. Palit kong balay, most likely ready for occupancy, papapuhon ako, pagkaman ako kuwan gamay, decor, interior design ako, then I can sell it for a higher price. Siyempre kay, ano mo gidugang din ha, ano mo gigasto ng renovation. For example, whether a work space with ready for occupancy homes or advanced construction units. So daghan na karon. Natay available ng mga advanced condo units but sold out as of the one who are ready for occupancy. Example, nipalit ka og balay, naatay advanced construction na unit na corner lot townhouse nga available karon. Kung naamoy price list din haatan awa sa likod na ay area raw na ay BTS na ang unit. Ayan, sample lang namin mo siya. Pagka nasa yung mga papeles mo na ito mga available lang na pina-offer ka lang ni Camellia. For example, ibalik ko balay sa 2.5 na value at 2.5. Nagpa-renovate ko worth 300,000. Okay na pa, ano ko, pausap na akong tiles, nagpaputak ko ba ngayon ka ng appliances, sa second floor, kaya ako ang renovate, saka master's bedroom na, dito kaya master's bedroom. Then, i-flip na ko siya, o 3.5. So, ang net naman is 700K na potential profit. So, applicable ka po na siya sa mga gagawin ng balay, or sa mga lote, or kanang assume. Kung wala yung sunod, sa assume, palit ko ka ng property, tapos wala pa na pipalong sa bangko, napa sa developer, nagbabayad pa monthly down payment sa developer, tapos tanaw na ko pwede naman i-assume, okay, na-develop na ang kalsada, na-develop na ang subdivision, okay na ang roads, so pwede na lang ko i-assume. So kung ang pang-ako ang nabayaran is 100,000, ang ako pa-assume is 500,000. Pero depende rin na sa inyo mga bilang yung pa-assume. Ang uban magod, ilahan lang paulian ng ilang nabayaran. Ang uban sad, ilahang dugangan para at least na sila profit. Pa-assume. Kay, ang uban hindi man kaya na bayaran ng tanan. So, ang uso din is ang assumption. Ako balay, bayad ko gamay ang pilang kabulan ng monthly, then after pilang tuig, ipa-assume na ako. So make sure po, na kanin mo assume price is kanang halinon ba? Pag naran mo siya sa Muragas RT. Kaya isod po kayo nga, suntong sa buwan, ang ako ang ipa-assume. Nikuha ko balay, ako nabayad kay 20,000 pa lang, kay reservation fee pa lang niya, ipa-assume na ako 100,000. Murag akan sila kaayo ang kuan. Mag-GB po ta, magaba-gaba po ta sa kuan akong customer. So, again, naga ko ng exposure kang client, kang lang ka homeowner mo, pila yang pag-flip, pila yang price na ihatag sa iyang property. Ayan, lastly is leverage and reinvest. So once equity builds, use your property's value to get loans and buy another. Grow your portfolio from one to multiple properties. Namatay in Tagum sa Vistaland, natay tulo ka segment, natay Camellia, natay condo, kung nakutay lote. So wala siya wala sila yan. O daga siya option ba? Kung may siya nga, di ba naman yung balay? Nai-lote sir. Di ko mga lote. Nai-condo sir. O, syaro naman. Syaro naman na wala siya ka ng pamilihan. Diba? So, paano siya? Pwede yung pay mo na pa mga rentahan, tapos inuhan naman na panindot. So, katong yung mga natigong ato ng mga profit
yung mga income ato, pwede na po ito mo siya i-reinvest o another na property. Example, namin client atong June or last month, na siya balay sa Camellia. Pero, napo siya balay na, dara lang sa may timog, somewhere familiar naman, no? Timog lang ba? Wala siya napuyo atong iyahang ikuha na 2 bedroom sa Camellia. Kay, pinaparentahan niya 2.5 per day. Pero iyang balay, gawas na sa perimeter friends sa Camellia, gawas na ba? Nara siya ikuha. Ang iyang perks is that, accessible kay sa iyahang kung renta, ay mag-check siya, maningil siya, or kung sa iyong kwarto sa iyong unit, kailangan siya sa likod. Karon, nakabalo siya nga na ay gina-offer si Camellia ang kaning low DP low DP. Low down payment para mag 64,000, mag 55,000, na mga ready for occupancy. Giambakan tayo. Alas 11 sa gabi nag-3P. Reserve. Kay, ang iya gibayad na reservation fee na 20,000, gikan akong bayad sa iyang renter. Oh. Wala ka siya dibunod sa iyang bulsa. Gikan akong bayad sa iyang renter. Kay timingan po, fully book siya sunod-sunod pila ka adlaw, 3 ka adlaw, 5 ka adlaw, 2 semana. So ang katong iyang income dito, mo yung i-reserve atong bago niya nga property. Then karon, hopefully happy na siya ma-turnover. So kato, additional na po niya nga income machine, no? Na siya katong 2 bedroom, tapos na siya isang townhouse. So magdugang na po ito ang iyang 2.5 per day. Kay, nakuha man siya kay walang mabalibaran naman niya ako ba? Kay, hindi man lagi ang kanang rental business. Nagulang siya nga, hey, nagtanag siya kay balibaran. So mo, tumikuha siya ko, another. Grab niya ang opportunity ni Camellia nga ga-offer kami atong low DP. Pwede rin mag-multiple loan sa Camellia. Pwede naman. Pero lahi-lahiyon siya ba? Or Pwede naman sa ba? As long as kaya sa iyong income capacity. Pwede rin siya mo. Tapos, medyo 3 years ago, pag itong first year na palay, so okay rin ito na mo. Additional na po siya kay Purag na pagkakitaan ko po niya, ito tamang tugod ka balay. Nakuha rin po niya yung investment ba. So, dito lang siya. Kaya bukan mo daw, nanak mo daw opportunity, invest na po siya, reinvest na po siya. So, kako siya, timoto ha, kuwato siya, testimony mo siya sa itong homeowner nga nahimok ng investor. Ang yahan ng first is, balik na siya balay, kaya nakikita sila ang balay, kaya triga siya, kay Camellia na sa Timog, sa Bisayan. Palit siya kung reselling. Tapos karon nakita mo yung opportunity, doon na po siya, property. Suportahan sa mga negosyante. So, yan ako mindset. Yan ako i-offer, yan ako i-explain sa mga clients para madali sila pa. Para sila mismo kuha yun. Okay? Sige, last. Real estate wealth growth paths. So, natin strategy, natin investment type, profit source ko kung sa iyang level. First, buy and hold. So, nito tani na strategy isa condo o sa house and lot. Kaya ang profit source niya isa rental income job, buy and hold na parentahan. Difficulty, easy. Dali naman i-monitor na ito ang pinaparentahan. Unless, labad ang iyong renter. Kaya lang ang problema. So, dapat mo agad mo siyang sa lakon ba. Next, flipping. Itong, i-flip yung mga values in property. Ready for occupancy ang ideal na investment type. Ang imong profit source is capital gain. If i-flip pa nito, ang itong imong markup mo, itong imong mahimong profit source. Then, difficulty, medium. Medium to siya. Siyempre, mas-stress pa magkagpa-renovate. Kung ita ka magkagpon, panibuton pa man mo siya. Then, pre-selling. Ito, wala pa yun. Wala pa natungkod ha. Wala pa. Yung pa lang nasa subdivision. Like ni condo o ni housing. Si condo lang is naka-pre-selling pa siya. So, ang profit source, value appreciation. So, kung si condo, na 14K per month siya karon, pag-abot sa panahon, mahimo na siya 30K per month or mas higher. Kaya meaning, nag-appreciate na ang
value. Mas imahal na siya. So, ako client, gusto na ko siya ipa-assume. Kung nagkuha ko condo na worth 5M, ipa-assume na ko siya kung pila lang ako ang nabayad, 100,000 or 500,000, naka-income na kasi ng mga property. Difficulty, easy. O, dali naman ito siya. Easy lang din siya. Ipa-abotong naman yun kung magtaas ang value sa iyong property. The next is joint ventures. Joint ventures, kani siya, nito ni siya, ngita ko client na magbarkada bitaw or magsuon or magkumare, mga investors, kuha sila balay, tapos i-corpo nila, isa lang ang naka-name, pero i-corpo na sila yung internal na agreement, so joint venture. So ang katong income, katong property, is mahimo na ito nilang profit. Siyempre, mahimo nila according sa ilang investment, pila ilang nabutang, pila ilang hatian sa or sharing sa ilang agreement. Then, syempre, ang imo lang kalaban na to is, if ever na mag-away mo, FO, friendship over, ganun na yun. Pero ang yahang difficulties, medium lang siya. Kadali naman na siya i-manage. Katulad din, dapat na lang ko internal na agreement kung joint ventures. Example lang ko ha, kung ang joint ventures, dapat po na siya o na ng hilayin niya na klase. Okay? Now, may questions? Ano na kayo? Kuhaan na. Ano na, information overload na. Kawas-kawas na. Ang mga words, no? Doon ka na nagkakaroon. Hindi ko naman sabi, pero nakalimutan ako. Nagka-short term memory loss na. Kaya mag-ubay-ubay na siya. Huwag pa na ako na. Patay ko ang kondo, oh. Saan ba oras? So, na may questions. Pwede ka pa kakamanin na kung gusto ninyo na slide or later kung saan ito yung isa sa mga marketing officers. But if ever, na may questions regarding sa Camellia. If wala na may questions, ako. Hindi na naman bagay-tugay. Saan ba bagay-tugay na ako? Dagan pa RFO, ma'am. Sa amin, ma'am, ang RFO, sa sold out yun. Gihot mo kasi RME good! Good! Kapag ka mo, si RME ang isa sa nakapa-sold out sa mga RFO. Pag nako nila pa, ay magkakaroon sa RME. Di ang tag sa Oh. RFO na RFO. Sa ano, ma'am, naatay, tulo, ay upat. Pila ba na nagdaan? Upat ka, advanced construction na unit. Kaya sila team is, wala pa pinanahuman. Dapat sa 60% to 70% nga balay. Makita nila nila kung mag-visit mo dito sa site na ano pa rin na siya, wala pa rin pintura, wala pa rin sulod, pero constructed na ang structure. Nakuha na siya ba? Nakatukod na, wala na pa rin siya yung sulod, wala pa rin hagdanan, ano ba? Pero pila na siya ka-months mahuman, ma'am, BTS na to. Mga 3 to 5 months na naman after loan release, dali na nagyari. Oo. RFO di Okay, ikaw naman siya tiwason na. Dili naman siya yung na-start from scratch din ka. So, dali lang na siya. Yeah, kung namin clients na interested, i-try lang nila yung pag-visit sa site. Nakadto mo sa Camellia Tago? Kasi wala pa kadto. Oh, ikaw lang mag-tripping ta. Kamu ingon na, kamu tripping. Diba, may dapat kung kamu mamaligyan mo, dapat kita mo mismo sa property, sa division. Usod mo ninyo kanang envision sa inyong client. So, kami mismo, wala ka balong pag-imagine sa sulod sa Camellia, sa Dugoy sa Camellia. So, if ever magkatay mo, visit mo sa office, adto mo sa site, o picture mo dito, post mo sa social media, video mo dito, adto mo sa Piera location, adto mo sa Celesta site sa Porto, para makabalo yung friends, mga kumare, mga high school friends, mga batchmates na nagkapamiligyan ko real estate, Camellia. Okay. Lahat mo saan may PM lang. Limited lang. Ano ito nakapost, nakapublic para makakita agad ng ibang tao. Diba? Okay. Sa karon, ang available naman ni Camellia Tagong Trails is the basketball court. No? Sa subdivision ng Gold, although na siya yung homeowners association, pero medyo wala pa nakaabot sa residency doon na makuha
subdivision. Sulod sa subdivision. Nanak yung mga nag-move dito, pero kulang lang gamay. Kaya lang siya paabot bago mag-construct o another nga amenities. Kaya mo ba nung hindi pagulian? Pag tulog na sila kayo pambaligya or parentahan lang o pausang. Ano ba? Pero daghan ang information, no? Labi na sa Facebook. Dito sa may Si basketball court is magamit ang libro siya sa mga homeowners. Daghan ng bata na nagdulog mahapon, nag-biking, nag-jogging, mga senior na nag-walking, magamit na nila ako ang amenities. So again, magpapailain mo ako kanina? Wala, no? Wala pa. Diretso kuan, diretso sulod. So by the way, my name is Lyra Liza Mahinay. I am one of the marketing officers of Camellia Tago. So I am handling Camellia Tago na sa highway ng subdivision and Camellia Tago Trails na subdivision housing. So si Miss Mona, she's handling Piera, our residential lot properties or packages. So kung may mga lote na inquiries, pwede nyo message direct si Miss Mona or bisan ako pwede mag anyone sa marketing. But naka-vocal lang din is ako sa housing din, si Miss Mona sa residential lots. So again, thank you, Alice ha? If magtukod, 2M pataas. Yes po. 2M. Although 1.5 to 2M, pero ang imong 1.5, ako, may gamay yung maghihapon na siya. So, ano din may 1.5 to 2M pataas siya na value sa construction sa balay. Not necessarily mga, although encourage na mo na kopyahan ko kung sa itong mga existing ni Camellia ng mga balay, pero if not yung sariling design si client, pwede siya mag-propose sa office sa kayong developer na, uy, Camellia, mamaya akong tukuron na balay ha, as long as na-follow siya sa subdivision theme, which is the Italian Mediterranean style. So, dapat nag-coincide niya po siya dito. Pwede man siya murang modernize, pero naging touch sa Italian Mediterranean. Motong na siya ay process na ipa-approve muna sa office na para ma-check ni developer kung sakto ba yun or nag-follow ba siya sa ang house design guidelines. Kaya before po na i-turn over si client ng kanyang lote, mag-undergo po na siya ang briefing ng kanyang engineering kung saan do's and don'ts sa subdivision. Para dito siya para kaalam ng tukod. Kaya kinabalyo man nato ang team sa subdivision. Sige ma'am. Plumber, para sa magpa-renovate siya. Pwede mo siya mumuhat ko sa ano ma'am, sa HOA office para ma-assist siya ni property manager. Kay sa pagkabalo, pangitaan ng material na permit pass kung magpa-renovate ka. Pero kung magpa-repair lang kasi yung unit, murag talagang mag-inform naman ka sa HOA makasulod yung unit na someone, na tao, kaya para mo-repair kung nakakay-pa-repair sa balay. Usa gigay kadaghan niya ang materials na gidalaman para siya pasulod. Kinsa yan nakaisayang ipaadto na sa office ni PM. Naraman na siya sa subdivision ko sa mga warehouse balay. Basig mali ang pagka-relay sa homeowner. Kasi na-misunderstanding man ba? Kasi dili, kung ano ba? Kasi magtuong man kung ihangin na magpa-renovate siya o sayang ipagbuhat sa balay. Where in fact, magpa-repair naman kaya siya. Kasi nalay misunderstanding. Mutong ipakita siya ba? Kaya magpa-renovate, magpahulit ka. Patuwa na siya balik sa driver. Kung may concern si Ana. Narang si property manager sa subdivision. Okay? I guess that's all. Kaya ka? Yes. Ma'am, kayanin mo ma'am. Ipakita mo kung sino ka. Dapat hindi magtulog-tulog ma'am.
si client. So, tagaan ko na itong option si client. Ma'am, how can you grow with us if mag-invest ka? So, mo itong presentation. So, how can you grow through real estate? So, right now, i-discuss na ako gamay, no? Kisa may bago dali ka sa Camellia. Taas daw. So, na-adyo yung mga tulong. Kisa pa, o pa, 5. So, ayun no. So, kini ang mga products by the way ni Camellia. As mentioned ni Ms. Lyra, some of us here is wala pa siya ka-visit. Gusto mag-explain. Like, picture na yung ipakita mo niya. Wala na kung natuan ang actual na area. So, the good thing right now is this Saturday, na aming caravan. So, pwede ka mag-schedule with your team, with the group of RME, i-pick up mo na mo sa RME office kay downtown area man ang RME office, and we're gonna tour the site. So, what you need to bring is, of course, dapat naka-outfit mo, mag-picture good mo, and then mabay na ito i-post sa Facebook. One thing para makakuha na client, number 1 is credibility. Tuungan man ako siya. Credibility. O diba? Tanawa ang tsura ni ma'am. Tuungan ba siya o hindi? Diba? Tuungan ko. Report lang ma'am. So yan na siya. Nakatanda yung credibility. So, post sa client with the seller dyan ko balay. I'm gonna sell millions na unit no because we are not talking diri ang pagtulubay na baligya. We are talking about here na 2.5 million to right now is sa Tagum is we are selling 11 million house and land. So dapat we must have the look to sell the 11 million. Okay? So ayun. So welcome again to Camellia. So guys, business partners, kini ato ang ginabaligyan right now. So founded by Mr. Manny Villar. So, right now, we are present in the 47 provinces. Ayan siya, no? And then, 48 provinces and so much cities, no? And then, the good thing about this one is once you attended Camellia or Vistaland na seminars, you already accredited from Luzon, Visayas, and Mindanao. So, meaning you can sell outside from Mindanao. So, if you have clients nga, although naman dyan tayo mga kailan no, let's say ma'am, for good na sila let's say sa Quezon City ma'am ba, nagpakita siya overnight. Classmate ako siya before. Nag-inquire siya, kaya nakita siya nga nag-post ko nga Camellia na kung nagabalikin akong house and land. So the good thing about Camellia, once you've attended this, wala ba yung kwarta involved ha, wala tayong registration, you can sell as far as Luzon, Visayas, or in Mindanao, we can sell sa North Main, we have the CDO, Butuan, or even Tagum and Davao City, and we also have the Sok Sargent, Coronadal, and General Santos. So pwede siya na mamaligya. Pero good thing pwede kami lang same kami balay. Lahi-lahi kami price. Kaya di wala mo yung nagabaligya si Tagum 2.5. Alam nga, 2.5 kaya kung pagitaon, kung maligya kang Makati, dili dyan na, wala dyan kayo makita na 2.5 sa Makati, it's 40 million na dyan dito. So, naglahi ang price. So, next slide please. Sa 2.5. Ayan. So, target market, so, mag-explain ka ganina po ni Ma'am Sally, i-discuss niya sa Union Bank ang mga klase-klase na employment. We have the OFW. So, mo na isa sa ito ang mga target market. Why in target market? Kaya again, we are selling here 2.5 to 11 million house and land. So, let's say, do they have the capacity to pay? So, kung mayroon mga pag-OFW, so ay, lagu-lagot na dyan siya. Diba, nga naman ang mindset na sa natay OFW mga kanila, kay dollars kaya sila. Compare man mo sa, in terms sa peso na ito, diri kay ilahang $1 is 57 or 55 ang value. So, one of the target markets na ito ang OFW. So, how to get OFW market? It is through online. So, aside from mga stranger, we have mga successful story of our business partners.
Ilang first sales are OFW that they meet online. Online through posting. So yan ang mga successful story because pag tanaw nila sa ilang Facebook status, mo na to na credibilidad ang client, na credibilidad to yung ahente. Ay, kung siya ay katuungan na. Something yan, katuungan, di ba? Kaya actually right now, our social media is a form of, ano na, kasi tawag resume, di ba? I-check na, alam mo, magtuto ka, kung mamaligyan ko sa inyo, tanong mo dyan sa ako, Facebook, taga-pamilya ba niya siya? What if ako ipang-post nito kay mga bisi-bisi, medyo mo kasi iyahan ang i-corn skip ni Shopee. So, kailangan dyan na ito mag-research po sa namaligya. Ayan. So, second target market we have is self-employed. Ayan. So, established Filipinos. Established Filipinos, we can categorize that as mga self-employed or locally employed. By the way. So, ako ang mga established Filipinos, of course, katulad na ay may nai-income. So, isa pa sa ginapakita ay ginapamayon sa ato ang ibang, for us or for our client, approve sila sa bank, it's for them na naa sila yung hatag sa ato ang documents. And by that, meaning, established na sila, meaning na sila yung mga documents na mapakita ba, dili itong mga backyard business, ito yung term yung study? Backyard business? Tama ba ko? O monkey business, kaya na siya. So next target market we have, by the way, we accept virtual assistant. Sila ang rising market na to right now. And another is that, aside from the BPO ng mga clients nato is sa baba. If we post sa Facebook, target market din natin ang mga travelers. Kaya nag-travel, mostly in the studies, nag-travel sila kayo na kung sila nakulong sila sa COVID. So kapag muna nakulong sa COVID, karoon sila ng bawi. So meaning, kaya sila kwarta. So one of the travelers are also our target market right now. And mind you, by the way, in recent market updates of Colliers, OFW right now, 62% of them are investing into real estate, and especially house and land. So, as mentioned kanina, OFW, established Filipinos, they are really the one who invest in property because they see the potential. So, aside from that, kanina, it mentions na proper land area really doesn't depreciate. It always increases its value because there's so much to do sa lote. So, let's see, property selling after 5 years or 10 years. Yeah. So, aside from that, as mentioned kanina we are present, in 49 provinces in 147 cities and municipalities. So, meaning, stated ang mga city we can sell. We can sell outside Tago. But of course, independent yapon. But if you need mga pila ang price let's say, pila ang price sa Bohol, pila ang price sa we can assist you on that, like pag-endorse you of marketing that you can chat on. Pwede na siya, But let's see, ang starting, I'm not in full bloom pa man na real estate maker. So, right now is, mag-start ka kung asa ka karoon, di ba? Taguig City. So, since we already know, taga-Taguig na ba ang tanan? Yes, taga-Taguig lang. So, here in Davao region, nakitaan dyan sa Visalan ang potential sa Taguig. So, imagine the number one richest man in the Philippines right now. Sa kataan niya ang potential ni Taguig. So, nag-invest siya in Taguig way back 2011. That's how, wala akong launch date sa Camellia Taguig. And since na-sold out na si Camellia Taguig, we open
Camellia Tago Trails. This is second project of Camellia, no? So, launched way back 2017, si Camellia Tago Trails. Why nakitaan na to siya ang potential? Of course, no, in selling real estate, ang pautana dyan, ang mga i-defend na nga lumukuha ako sa tago. Diba? So, ipapalaki mo kung laking tago pa, kabalo ka sa before and after ni tago. No? So, way back 5 years ago, wala pa ng tagong global na atpang sa Camellia Tago. But right now, naala siya. So, you really saw the potential, no? So, before and after, right now. First is rising economic hub. So, imagine Tagum City, we have the, SMCT, SM Mall, na ongoing. And then the gateway to the north. Why gateway to the north? Because we are not just selling house and lot to Tago venues, but we are also selling our target market as well as Agusan, Bukidnon, Penabetay, road to Talainod. And we also have road going Davao Oriental or even Davao City. So, in terms sa accessible ba ang location na Tago, check din siya. Second is Hopo Festival. Actually, we are celebrating 17th festival as of the moment. Last month or August. Last month is the DDN, ng DDN, diba? And fourthly is thriving real estate scene. So, right now, not just house and lot, condominium is also entering the city of Tago. So, from that alone, progressing to that city. Next is clean, green, and peaceful. So, as you can see naman, we have the wider road. So, siya, master plan city. So, we always see this sa mga visitors from Manila, no? Really mo na makita ang Malang California feels because of the royal palm trees that treated you going or outside sa Tago. Iba yung mga makita is the Instagrammable na mga royal palm trees. So, i-design yun ang Tago. Next slide please. Ayan. So, as mentioned kanina, moving infrastructure and projects. So, tatagong flyovers. So, isa lang sa mga ipakita sa ato ang mga client. Actually, ma'am, if dugay na wala naka-visit sa Tago or it's your first time in Tago, super progressive niya because our LGU as well is very competitive with mga projects like road concreting, and right now, we have ongoing the SM Mall of Tago, as mentioned, and then the Mandawi Showroom, which is naalam po siya located sa Madamong na side. So if you're not familiar with, wala mo nakakadumog, but ongoing ang Mandawi Showroom. Next. Ayan. So Camellia Tago, launched way back 2011. This is already sold out by the way, but we always present this to our clients. We always say to them na naka-establish ang Camellia here in Tago. And aside from that is, what if Neymar open? At least kabalo mo, diba? At least kabalo ta kung saan ito siya pag-discuss. Next is we have Camellia Tago Trails. So, mali siya ang second project. This is ang ginasell right now. It's located at Timog Avenue, Barangay Visayan Village, Tago City. It's 15 hectares. Purely residential. So, meaning house and lot, actually siya, wala commercial. Ayan. So, RFO by the way stands for Ready for Occupancy, since we have new business partners here, no? RFO is not ready. So, the only difference sa ilang duwa is ang RFO, tukod na. Ang NRFO, tukurod pa. Okay? Next is BTS. BTS stands for Build to Sell. So, mali siya, layman's, mali ang advanced construction. Next is lot only. So, shown on the screen, no, this is our project vicinity. This is the 15 hectares na residential in Camellia Tago Trails. So, we have, the good thing about Camellia Tago Trails, kung we go to Timog Avenue,
Yung if taga-sentro na, layo eh. Layo, pagkakot ka, layo paminawon ang Timog. But the good thing about our projects, we have 2 entrance and exit. So isa sa Timog, isa is gawa sa kadayon sa Robinson's Mall. So pwede din mo i-market Robinson's Mall na location. Ayan. So we have the Millionaires Row. Millionaires Row, why tawag naman siya Millionaires Row? Because they are located ang mga dagko na magkaibigan. We have the Freya and Berta. And amenities area is located on the middle lang sa subdivision. So diha soon itungod na mga swimming pools, parks and playgrounds, but right the clubhouse right now is ang basketball court. And we also have the Camellia series. So stated din sa on screen is we have the 2BR, 2 5-bedrooms. So, and of course we have the Lysander series na 2-bedroom units and 1 toilet and bath. Ayan, and of course our Riera, the land only. Okay. So here, muna siya nasa ito ang mga holdings right now, sa ito mga list. So this is our hotdot alerts. So hotdot alerts meaning muna siya ang mga saleable right now. Sa mga magkulasabihan for the past few months, ang first, ang mga dali mahalin is either ready for occupancy or advanced construction. Why advanced? Para gabay na lang ang tiwasod. So muna siya, we have our aerial end unit. So end unit, muna siya ang mga houses na townhouse. Townhouse meaning nagkapagpatan. Okay? So end unit, of course, muna siya ang nasa pinakadulo sa complex. Next is we have Eliza WB BTS. So ano mga WB BTS ma'am? WB stands for with balcony. Ayan. With balcony siya. BTS, okay, build to sell. Meaning Eliza with balcony advanced construction. Next is we have aerial inner unit. So again sa townhouse na siya sa tuna. Kay inner unit na daw siya. So right now, our reservation fee for our aerial inner unit is 15,000. Ayan, kung makita, hindi siguro kayo yung makita, no? But you have your sheets naman sa inyong table. So how do you explain, by the way, this to our client? Ma'am, actually, if you're searching for 2 bedrooms, na ako'y available. This is advanced construction. So, actually ma'am, right now, maalam siya sa 17,000 ang monthly sa unit. So, mura siya price kung mag-rent kung kaubalay. Diba? Pero mag-good on rental sa balay, it's 50,000 to story. So, same lang siya. Why not ito mag-rent? Mapapalit na lang ka o Camellia. Kaya namin available right now at 17,000 ang monthly. Maimuha pa ang balay. Di kayo mag-rent, bayad na. Diba? So, muna ba introduce kay client? So, 17K ang monthly, ma'am. Tapos, ma'am, pwede ka na mo i-load sa bangko kung hindi mo gusto bayaran in full. So, pag load na sa bangko, ma'am, natay option. So, matag ipasok si UBP ganina. I-provide namin itong documents, ma'am, para mapaload ka sa bangko. Okay? So, approximately, ma'am, by the way, mukhang monthly po sa bangko, it's around 18K po siya. So, not bad lang po. And update right now for the bank, ma'am, it's only 6.5% interest rate. Imagine, last 2 months ago, 8% actually ang interest rate ni bank. But again, parang ga-fluctuate, no? As mentioned ni Ma'am sa akin kanina, ang interest rate ga-fluctuate. And right now, it's at 6.5, meaning nasa sa its lowest interest rate. So, mura siya, ang kuwan is, mas gwapo mangutang ka ron, kay gamay ang interest rate. Ayan. So, next slide. Ayan, so we also have the Piera. Again, so as mentioned ni Ms. Lyra kaganina, Piera na siya sa back sa inyong sheets, no? So, Piera, this is located as well sa Timog Avenue, inside Camellia Tabo Trails.
Ayan siya. This is 3.6 hectares ongoing land development. And of course, this is only residential land. So for Camellia, by the way, as mentioned, residential land siya. So meaning, kung mupalit ka og lote, mo ito ko diha ang balay. Dili kay 7-Eleven, 24/7 ka convenience store. No, dapat residential lang din siya. Okay? So, next slide. Okay. So, it is located on a prime location. Can imagine, Timog Avenue is also thriving right now with many hospitals around the Visayan village. And then, spacious and scenic because we are offering as much as 220 square meter or more than 220 square meter, depending kung sa ikaw sa ito ang client. No? And another is investment opportunities. Kaya we offer not only as murang piggyback ni client. Kaya gawin niya right now. Hindi natin makita sa mga saying, the good to invest is always now. Diba? Wala itong permit makita because you are, you are grabbing the opportunity na ipalit mo siya on 2025. How much more if it's 2030 na? It's much more higher. Diba? So, how much ang price ni Piera? So, next slide please. Ayan. No? So, Piera, as mentioned kaganina, nalang siya sa left side. Okay, this is the actual site pala ni Piera. So by Saturday, if mag-confirm ang sila Sir Jade, no, pwede ka makasked o caravan para magtuyog sa site. So kung daghan mo, much better. So yun. So sample houses lang na ay naka-mention kanina, pwede lang ba si client magtungkol? Yes, si client ang mag-outsource o contractor. The only thing client follow niya is dapat Italian Mediterranean inspired ang iyang balay na itukod. Okay, yan ang straight. Because Camellia Tagum Trails is designed based sa Italian Mediterranean. So meaning dapat iyang itukod na balay is Italian Mediterranean. Kung kita niyo kaganina ng mga sample house, wala siya art, gamay. But you can incorporate naman yan as modern Italian. Ayan. So how much is our Piera lot only? So for Piera lot only, we always discuss this to our clients na actually ma'am, the market value of lot only in Camellia. First ma'am, ang imuha dyan i-avail is the security. You are living inside Camellia Tagum Trails. It is known for having good security service. And of course, Camellia alone is already widespread among real estate industry. So, nga naman gina-explain dyan kay client. Actually, ma'am, the market value of our lot only right now is 2.5. But right now, ma'am, I'm gonna give you 15% discount. Okay? I'm gonna give you 15% discount. Muna na siyang outright. Para bago pa minawag mga ikaw ang naghatag, hindi ang Camellia. I'm gonna give you 15% discount, ma'am. So, value of that, ma'am, from 2.5, mahingo na lang na siyang 2.1 million. So, meaning, ma'am, I give you the 387,000. So, flowering words, ipa-approve na ko na sa office, ma'am. Yan ang mga scripts sa ato ang mga real estate partners. Sila doon nagpa-approve, pero offer na gano'n siya. Pero nga na ang mga script. Ma'am, again, ma'am, market value is 2.5, and I'm gonna give you this to you at 2.1 million. For 2.1 million, ma'am, pwede mo ni siya bayaran in full if you want to avail this bigger discount. But if gusto mo, ma'am, savings lang mo siya, we can have this installment basis. First, ma'am, magbayad lang ka sa sa Camellia, 15,000. But that 15,000 na reservation fee, ma'am, you can choose asa ka na area sa Piera. As long as that is 88 square meter. Okay? So, from 15,000, ma'am, no worries ka sa 15,000, ma'am, bili na siya drawing. 15,000 will be deducted sa 2.1 million. Okay? So, by the way, the 2.1 million, ma'am,
all in na siya mga, meaning daan na diha ang title processing and the such and all. So 50,000. Ang equity mo ma'am, which is ang bayaran mo sa developer ma'am, would be 20% down payment. 20% down payment ma'am, it's equivalent to 439,000. Si 439,000 ma'am, again ma'am, pwede na dyan mo na siya installment. So, installment na to na o 48 months to pay. So, for 48 months, ma'am, you only gonna pay to us, to the developer, which is Camella, 8,000 a month. Yes, 8,000 a month. So, after that 8,000, ma'am, the good thing po dali, ma'am, sa 48 months di mo, ma'am, what if si client gamayad lang sa 8,000? So, what, na, pwede ka mo bayad kung let's say 10,000, 20,000, kaya para din okay. Kaya during the 48 months, that will be zero interest rate. So wala siya ginabayaran ng interest rate. So what if si client is, ang ibayad lang siya niya is 8,000 a month lang sa office. So, ang remaining, meaning ang 8,000 times 48 months, equal na mo ng 439. So, since nabayad na siya sa 439, niya, ang total value sa property na yung ako is 2.1. Meaning, ang sobra ato mo, atong ilong kay bangko, which is more than 1.7 million. Okay? So, si 1.7 million, pwede na bayaran ni client sa bank into 20 years, 15 years, 10 years, or 5 years. Depende kay client. O, again, depende sa edad ni client. Diba? So let's say si client is bata-bata pa. Okay, bata-bata, pwede pa siya sa 20 years. Sige sir, 20 years na lang sir. It's around 13,000 lang yung mga monthly pag-abot sa bank. After 4 years. But again, no, hindi nga computation, pwede na siya ma-change. Kaya what if lagi si client mo bayad during the 48 months of dinagko? But if hindi siya mo bayad o dinagko sa 48 months, mo stick lang siya sa 8K. Why not? Same naman yan po. Madumagan ng 5K after 4 years ang iyahang bayaran. So, this is just a sample computation, no? So, si client, pwede mo palit 88, 99, 110. Kining combo, mo ni siya, if mupalit siya og dagko kalote. Pwede siya mupalit og duha ka 88 square meter, meaning 176 siya. Combo lang term na mo. And actually, namin client, nagpalit siya og 5. One client alone, nagpalit siya og 5 kala in Piera. Kaya iyaha daw, ang tulong kalat, balay, ang isig kadulo, kay one space, para daw bilin siya, para daw siya secluded sa iyang sa iyang silingan. So, nga na po iyang taras, di ba? Secluded daw siya. So again, no, this is just sample computation right now of Tierra. And it also applies, by the way, the same explanation applies to our non-ready. It's just that different computation siya. Hindi kay lang lang, meaning lote lang yun siya. Okay? Next. Next slide. During monthly down payment, yes, pwede siya, ano siya ma? Mag-inform siya ahead sa office if madali siya. Kay, kasi na ay mga special circumstances, madali siya makatagal sa office, bago siya ang possible na makuha. Magka-penalty yun siya, it's around 4% penalty per annum. Kung impose nyo yung penalty ang admin or ang finance na mo, if, let's say, karoon niya ang due date August, pero nagbayad siya September, so mag-issue na siya ng penalty. So mag-inform na niya siya ahead, especially na ay mga post-dated check na mag-bounce mo lang siya. Next is, can I build my own design? Yes, as long as it is approved by the developer, which is us. And then, when can I use the property acquired? So, magamit na ni client after na na-loan release na siya sa bangko or meaning na fully paid na siya sa amuha. Dito pa niya magamit. Okay, next.
Okay, for be part of Pro Horizontal, right now this is our ongoing promo. So aside from the commission given, the incentive given, we also have this every week naman siya ka-promo, no? But this one, this is extended. This is only applicable for Camellia series and Grande series. So kaliwaan na siya. Kung makadala mo o client na pa-reserve na to, o yan. So tagaan mo na mong outright of 3,000. If it's Camellia series or Grande. So Camellia series, kanang nasa tarpaulin. Except sa Crisel o Isabel. Ayan. So magkakad ni outright of 3,000 if nakabenta mo na. But if Lisandra, duha ka Lisandra, pero magkakad ni of 3K. Ayan na siya. So this is only valid for the weekend. Next is, we also have an upcoming activity. This is Bahay Haraya. So matong this Saturday, by the way, Saturday ni siya. Matong invite mo na mo for a caravan if you would like. Kaya ano ni siya. It's a caravan, Camellia Home Caravan. We're gonna tuyok the site, visit the model houses, picture, para ayun. So, just let us know if ma-confirm ang majority, no? Para maka-schedule ni of vehicle. This is at 10 a.m., between 10 a.m. and 5 p.m. Ayan. So, next is, this one, this is additional promo. This is on top of your commission. The good thing about this is group di siya na group incentive. So, the minimum quota that RFE needs to hit, it's 10 million reservations here. And mind you, minimum RS for the RFE in Camellia is 10 million. So, right mo na dahil po sa mga incentive. So, the good thing about this one, ayun, kung makahin ang group of 10 million, dahil sa 10 million, nakahalin ka. So, tagaan na mo to o 1.5% mo makahalin. Additional incentive. Hindi siya ng commission. So, when na mo siya i-release, kung not ready for occupancy, makabenta tag non-ready, it's 30p. Doon, iso na kayo na siya paminawa doon. Basta, outstanding inyo ang client, amuha na siya i-release. Basta third down payment, ihapon lang ninyo. Third down payment, sabay ang ba ang client o wala pa. Para makapaloan mo sa amuha. Next is, if ready for occupancy, second EP siya. And of course, the LR, the third back. Sige, again, no, this is additional incentive. Another is, na-advertise spot cash reward. So, spot cash reward, muna mong highlight right now. Kaya, we are giving as much as 35% spot cash discount kay client. So, meaning mo siya nag-avail of property way back 2019. Yung ang price right now, kung mag-spot cash si client. The good thing about spot cash, mas dali ang commission, mas dali ang incentive, mas dali po ang additional incentive. Okay, spot cash good. Urada-urada na ay kwarta tayo kay client. Urada-urada po di makakagong commission. So, push po dato si spot cash. Kaya again, no, there, do not judge the book by its cover. Kaya ayun yung client, may nakachinilas lang, pero spot cash or deeper. Ang tirada, hindi pang bank, pero nakachinilas na. Inana lang, no? So, offer po na namin kay client, no? Because again, we're offering 35% spot cash discount. That is our 2019 or 2020 advance. Way back 5 years ago. Next slide, please. Okay. So, another one, another property, another highlight is, since we are new into real estate, ma'am, I'm so new talaga sa real estate. Asa ko makapangita itong posting? So, pwede nito siya i-add na mga pages. It's Camellia Tagum Trails, or join ang Team Camellia Tagum. Kinipakan nila yung mga page yun because they have the post o mga posting materials. Mabili ko kabalubag edit, mag-cheche, ana. So, i-add nyo na, copy-paste lang yun ang trabaho nila. Copy-paste, laway ang puhunan. Ayan, may mag-storya mo dyan na permit ni Anim. And of course, Team Camellia Tagum, answer lang namin yung mga question na namin katulad ng Team Camellia Tagum because this is a private group for all the sellers of Camellia. Do you have the post if it's
sellers na mga promo. At least makabalo lang mo sa mga promo. So, ano niya ng talo. Next. And of course, your marketing directory, we have Sir Mel Gumapa, our marketing cluster head. Ayan. And of course, Ms. Lyra Mainay, our Camellia Tarot Trails officer, and of course, myself. One yan po your marketing officer. So, i-add na rin yan sa Facebook, no? Because if later on, ako may mga queries, questions, like, Ma'am, bakit kaya OFW, hindi pa ko pakalong explain, pwede ka mag-join? Yes, pwede na din tayo. Nanabi ka, I love you guys. Nanabi ka, we're gonna spread your wings to the fullest. And of course, sales office is located at Camela Tagum Subdivision, Barangay Visayan, Tagum City. And mobile number, kung meaning yung ma-reach sa mga Facebook account, tawagin na lang ni through that numbers. Ayan. Next slide, please. And of course, we would like to invite Miss Angeline Molina, since we've done with the housing. So let's invite the condominium.